Ang aklat ng utos ng Diyos ay di mo dapat malimot, bagkus iyong isaluob at ganapin mo ng lubos upang lahat ay matalos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapiyastahan ni San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Ihanda natin ang ating mga sarili upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring sa San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng labis ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem. Sa liwasang bayan, nasa nakapasok na pituan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayan ng Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na isinugo na Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sa pagmataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatirapila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinawaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga na dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano kay napaiyak? Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga sila, kaya't sinabi nila,
Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagina naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawaan nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat sakmo, ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ulitin po natin. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin ay iral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na hatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon na humirang pa ng 72, pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idilangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa animang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idudot sa inyo, sapagat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ang bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa anumang bayang hindi tumanggap sa inyo,
Lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isama po natin sa pagdiriwang natin ng banal na misa ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, lalo tigit si Mrs. Teresita Dario. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ngayon na sinasabi, marami sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kapag anihan, natatandaan ko pa po nung ako'y bata pa, lagi po akong kasama ng aking inay sa anihan sapagkat ang inay po ay mahilig mag-ani at lagi siyang inaanyayahan ng may-ari ng bukirin ng palayan para mag-ani ng palay. At ako po ay lagi niyang isinasama. Bakit nag-aanyaya ang may-ari ng bukirin? Sapagkat sagana ang aanihin at kung kakaunti ang mga mag-aani, ay aabuti ng ikangay siyam-siyam bago matapos ang anihin. Kaya kinakailangang marami din ang mag-aani para matapos agad ang anihin. Binabanggit naman dito sa ating binasang ebanghelyo, ano ang aanihin at sino ang mga manggagawa. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya kinakailangan ng maraming tumutugon sa pagtawag ng ating Panginoon para sa kanyang ubasan, para sa gawain at ministeryo na kanyang sinimulan at dapat na mayroon siyang mga makakatulong para mapalaganap ang mabuting balita, ang pangangaral ng mabuting balita at ang gawain ng paglilingkod sa tao. Tayong lahat, mga minamahal mga kapatid, ay tinatawag ng Panginoon bilang mga manggagawa sa kanyang ubasan. Napakarami ng mga taong hindi lubos na nakakarinig ng salita ng Diyos at ng mga aral ng ating mahal na Panginoon. Dahil kakaunti ang mga manggagawa, kakaunti ang mga nagpapahayag nito. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano na tayo ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita, ng aral ng ating mahal na Panginoon at ng katotohanan. Huwag na tayong lalayo sa ating pamilya, sa loob ng ating tahanan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasamaan sa trabaho, sa ating mga kaibigan. Tayo ay maging tagapagpahayag, tayo ay maging manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay kanyang sinusugo.
at mayroon siyang tagubilin sa inyong paglalakbay. Huwag na kayong magdadala ng anuman ni supot sa inyong mga lukbutan at binigyan ng babala. Sinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay mag-concentrate sa ating gawain. Na huwag mawala yung ating focus sa ating gagawin. Sapagkat kung iintindihin pa natin ang ibang bagay, hindi tayo makakapag-concentrate sa ating misyon. Dahil ang ating isipan ay distracted sa ibang bagay. At sa pagsusugo sa atin, maraming hamon ang ating haharapin sapagkat may mga taong hindi tatanggap sa atin. May mga taong hindi maniniwala sa ating mga pahayag. May mga taong hindi magbibigay ng pansin sa ating ginagawa. At may mga taong mababangis na tulad ng mga asong gubat na binabanggit dito. Gayunpaman, patuloy tayo na nagsasakatuparan ng misyon at gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo maging mga manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Tayo ay tumugon sa kanyang panawagan upang dumami ang mga manggagawa sapagkat sagana ang aanihin. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawaang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawaang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas si San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugubong handog para sa kaligtasan namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
at sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tidayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatean tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na laging inaanyayahan at tumatanggap sa Kanya. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. katawan ni Kristo, Amen. Ang salita mo sa akin ay naging aking pagkain, na nagdudulot ng aliw, pagkat ngalan mong butihi, naging aking panalangin. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual sa aking kaluluwa. Dahil hindi ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana sa paraang espiritual ay matanggap kita. Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata Lipensis kaugnay sa coronavirus. Amang mapagmahal, patuloy po kaming humihingi ng iyong awa laban sa pandemya na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng buhay. Tunghayan mo kaming lahat at ipag-adya ng iyong mapaghilom na kamay sa anumang panganib ng karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo pa kami sa pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo ang mga pagsisikap at pag-iingat na wakasan ang pandemyang ganito. Gabayan mo pa ang mga dalubhasang tumutuklas ng mga paraan at lunas na masugpo ito. Bendisyonan mo ang mga nag-aasikaso sa mga may sakit ng buong husay at tiyaga. Lagi silang ipagsanggalang sa kanilang paninindigan at pagkukusa na makatulong. Tinataas namin sa iyo ang mga nagluluksa at nagdurusa. Gumaling na sana ang mga nagkakasakit at ang mga nagsipanaw ay sumalangit nawa. Salamat po sa ilang bakunang natuklasan sa patnubay mo. Sana ang mga ito ay laan sa lahat at abot kaya ng lahat. Lagi nawa kaming magtulong-tulong para sa ikabubuti ng lahat. Isagawa nawa namin ang iyong awa, malasakit at pagdamay sa mga nangangailangan. Matapos na sana ang pinagdadaanan naming ito, upang mabuhay kami ng malusog, masaya at banal. Sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan ang aming pakiusap at ipag-adya kami sa lahat ng kasamaan. Amen. Mahal na Birhen ng Kaysasay, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. Poong San Jose, Patris Corde. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Pagalingin mo kami. San Roque, Tulungan mo kami. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan at laging mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Stay safe.